Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita ngayong umaga. Reorganisasyon sa National Security Council nagpapakita umano ng tumitinding bangayan sa pagitan ng mga Marcos at Duterte. Pag-iimprenta ng balota na gagamitin para sa 2025 midterm at Bangsamoro election sisimulan na mamayang hapon. At monster ship ng China muling namataan sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Naniniwala ang isang Makabayan block lawmaker na mapapabilis na ang pagproseso sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa ihahaing pangreklamo. Samantala, naniniwala naman ang isang activist lawyer na nagpapakita ng tumitinding bangayan sa pagitan ng mga Marcos at Duterte ang reorganization sa National Security Council o NSC. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Ngayong linggo, posibleng ihain ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at welcome ito para kay House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Ayon sa Teacher Solon, ang pagkakaiba nito sa mga naunang complaints ay ang maigting na suporta mula sa majority coalition members. Isa ang mambabatas na nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Wala pa ring detalye ang kongresista sa sektor na maghahain ng isa pang reklamong ibig magpatalsik kay VP Duterte. Pero umaasa itong sa ika-4 na complaint ay mapapabilis na ang proseso ng impeachment. Pare-parehong nasa tanggapan pa ng House Secretary General ang mga reklamong nag-ugat sa paggastos ng confidential funds ni VP Duterte. Samantala, naniniwala naman ang isang activist lawyer na nagpapakita ng tumitinding bangayan sa pagitan ng mga Marcos at Duterte ang reorganization sa National Security Council o NSC. Ayon kay dating Bayan Muna Representative Attorney Nery Colmenares, ang pagtanggal kay VP Duterte at mga dating Pangulo sa NSC ay nagpapakita ng lumalawig na krisis sa pagitan ng dalawang paksyon. Hindi lang anya ito patungkol sa national security kundi tungkol sa political survival. Sa gitna ito ng papalapit na 2025 midterm elections. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sisimula na mamayang hapon ang pag-iimprenta ng mga gagamiting balota para sa 2025 midterm at Bangsamoro parliamentary elections. Nasa 73 million ballots ang kailangang maiimprenta sa loob ng mahigit 2 buwan. Ang detalye sa report ni Dante Amento. Tuloy na mamayang hapon ang pagsisimula ng pag-iimprenta ng opisyal na mga balotang gagamitin sa May 12, 2025 elections. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, 73 million ang kailangang maimprinta sa pamamagitan ng National Printing Office o NPO. Paliwanag ni Chairman George Erwin Garcia, kaunti na lamang ang panahon na mayroon sila kaya hindi na dapat ito maaantala. Dire-diretso po ang pag-iimprenta ng balota mula sa Monday, hapon, 1:00 hanggang April 14. Yun po yung estimate namin para sa 73 million na balota na gagamitin natin para sa election 2025. December 2024 pa sana isinagawa ang ballot printing, ngunit ipinagpaliban ito habang hinihintay na marisolba ang mga nakabinbing kaso sa COMELEC tulad ng nuisance cases at disqualification. Uunahin ang printing ng mga balota para sa overseas voting sa mga bansa na bawal gumamit ng internet para sa internet voting. Pagkatapos naman ay isusunod na natin ang mga balota ng Bangsamoro. 2 balota po yun, national and local, at syempre yung pangalawa ay yung para sa Bangsamoro parliamentary election natin. At may mga list of priorities po tayo ng pag-iimprenta ng balota. Samantala sa January 12, opisyal na ring papasok ang kapangyarihan ng COMELEC sa pagsisimula ng election period sa buong bansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Hihigpitan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga patakaran para sa ayuda para sa Kaposang-Kita Program o ang AKA Program upang matiyak na hindi ito magagamit sa politikal na interes. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dublao, gagamit ang ahensya ng Standardized Targeting System upang tukuyin ang mga benepisyaryo habang ang social workers ang magsasagawa ng validation at assessment. Nilinaw din ni Secretary Rex Gatchalian na walang lokal na opisyal ang makikialam sa pagtukoy ng mga benepisyaryo upang mapanatili ang integridad ng programa. Hinigpitan pa ng Philippine National Police ang hakbang sa seguridad upang matiyak ang ligtas at mapayapang traslasyon sa January 9. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, libu-libong pulis ang idedeploy sa kahabaan ng ruta ng prosesyon sa mga lugar na may mataas na konsentrasyon ng tao at mga itinalagang entry at exit points. Ang mga espesyal na unit na sanay sa crowd control ay tutulong naman upang mapanatili ang kaayusan, habang ang PNP Intelligence Group at Anti-Cybercrime Group ay magmamatsyag sa mga posibleng banta, mapa-physical man o digital threats. Patuloy na binabantayan ng Philippine Coast Guard ang monster ship ng Chinese Coast Guard na namataan mula sa baybayin ng Zambales. Na-detect ang monster ship ng China noong Sabado sa Capones Island, Zambales. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Gamit ang Dark Vessel Detection o DVD system ng Canada ay na-detect ng Philippine Coast Guard ang presensya ng Chinese Coast Guard Vessel 5901 o ang tinatawag nilang monster ship nitong Sabado. Nasa layo lamang itong 54 nautical miles mula sa baybayin ng Capones Island, Zambales. Kaya agad ipinadala ng PCG ang BRP Cabra o MRRB 4409 kasama ang isang PCG helicopter at PCG Cessna Caravan upang tiyakin ang presensya ng monster ship sa lugar. Alas 5 ng hapon ay nakumpirma ng PCG ang presensya sa lugar ng monster ship. Kaya ni-radio challenge nila ito at kinwestiyon ang kanilang pananatili sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Coast Guard, CD5901. This is BRP Cabra, MRRB 4409. We are reminding you that you are within 72.6 nautical miles west by the south of Silangin, Zambales, inside in the Philippine Exclusive Economic Zone. Please leave this area immediately. Over. Kinabukasan araw ng Linggo ay patuloy na namomonitor ng PCG ang monster ship kung saan ni-radio challenge pa nito ang barko ng Pilipinas at sinabing isinasagawa nito ang tungkulin na pagpapatupad ng batas sa mga karagatang sakop ng jurisdiksyon ng China. Vessel 4409. This is China Coast Guard. Vessel 5901. I'm performing law enforcement duties on the jurisdictional waters of the People's Republic of China. The so-called word for the South China Sea arbitration is illegal and invalid. China neither accepts it nor recognizes it. China firmly upholds its territorial sovereignty and maritime rights and interests in the South China Sea. Sinagot naman ito ng BRP Cabra at hinamon ang CCG vessel sa kanilang illegal na presensya sa lugar at binigyang diin na wala itong legal na karapatan na mag-operate sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. China Coast Guard 5901 under Republic Act 12064 Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea, and the 2016 Arbitral Award, you do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and to notify us of your intention. Ayon sa PCG, patuloy silang magsasagawa ng maingat at angkop na hakbang upang hamunin ang iligal na presensya ng China hanggang itigil nito ang paglabag sa karapatan ng Pilipinas. At sa kabila ng hamong ito, patuloy nilang prioridad ang kapakanan at kaligtasan ng ating mga kababayang mangingisda. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iimbestigahan na rin ng Senado ang umano'y Chinese submarine drone na natagpuan sa Masbate noong nakaraang linggo. Inihayag ni Senator Francis Tolentino na maghahain siya ng resolusyon sa mataas na kapulungan ng Kongreso para sa pagsasagawa nito. Ito ay sa gitna ng isinasagawa na ring investigasyon ng Naval Intelligence kaugnay ng naturang submarine drone. Sa inisyal na impormasyon na nakalap ng mambabatas, sinabi nito ang submarine drone ay para sa marine at scientific research at hindi para sa military purposes. Ngunit hindi pa anya kinukumpirma ito bagaman natukoy na ng galing ang instrumento sa ibang bansa na posibleng isang paglabag lalo kung wala itong permiso. Nais alamin ni Senator Tolentino kung unang beses itong nangyari at kung ito ay military grade na submarine drone, saan talaga ito galing at kung gaano na ito katagal sa ilalim ng dagat. Target ng senador na i-file ang Senate resolution sa oras na mag-resume ang kanilang sesyon mula sa break. Binawasan ng National Human Settlements Board o NHSB sa 2.3% ang maximum na pagtaas ng upa para sa mga residential units na may buwanang renta na 10,000 pesos pababa simula January 1, 2025. Sakop ng limitasyon ang mga unit na inuupahan ng tenant noong 2024, ngunit hindi naman kasama ang mga bagong tenant o unit na bakante sa 2025. Ang mga lalabag sa patakaran ay maaaring pagmultahin ng hanggang 50,000 pesos o makulong ng hanggang 6 na buwan. Makakatanggap na ng 500 na aumento sa sahod kada buwan ang mga kasangbahay sa National Capital Region o NCR. Simula January 4, epektibo na ang salary adjustments ng mga ito batay sa bagong wage order na inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Mula 6,500 na buwan ng sahod, magiging 7,000 pesos na ito o may dagdag na 500 per month. Maliban sa Metro Manila, una nang nagtaas ng sahod ang DOLE sa mga kasangbahay sa Regions 1, 2, 6, 8, 10, Mimaropa, Caraga at Cordillera mula 500 hanggang 1,100 per month. Ang aumento sa sahod ay batay sa umiiral na wage rate sa mga pribadong sektor sa bawat rehiyon. Maaari namang dumulog sa tanggapan ng DOLE ang mga kasambahay na hindi makatatanggap ng aumento sa kanilang sahod o iba pang mga benepisyo tulad ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, 13th month pay at incentives. Yung sa NCR po, yung 500 pesos, nailabas po ang wage order nung nakaraang taon, nung December. At ito po ay magiging epektibo ngayong January 4 sa halaga pong 500 pesos. Pwede po nilang ikaso ng ating mga kasambahay o kasuhan yung mga amo ay yung non-payment ng minimum wage rate. Usually po ang complaint po nila ay underpayment of wages. Pwede po silang pumunta sa aming mga tanggapan. Umabot na sa mahigit 800 ang kabuang bilang ng kaso ng mga biktima ng paputok ayon sa tala ng Department of Health kahapon. 37% itong mas mataas kumpara sa naitala sa parehong araw noong nakaraang taon. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Tigilan na ang pagpapaputok. Ito ang mariing panawagan ng Department of Health kasabay ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga naging biktima ng paputok base sa datos na kanilang nakakalap sa 62 Sentinel sites na kanilang binabantayan. Nitong nagdaang weekend, 2 kaso ng paglunok ng paputok ang naitala ng ahensya, kung saan isang 3 taong gulang at isang 2 taong gulang na bata ang aksidenteng nakalunok ng lusis. Mula December 22, 2024 hanggang alas 6 ng umaga kahapon January 5, 2025, umakyat na sa 832 ang firecracker-related injuries na naitala ng DOH. 37% itong mas mataas kumpara sa naitala nila ng parehong araw noong nakaraang taon. Samantala naitala rin ng DOH ang unang kumpirmadong kaso ng tinamaan ng ligaw na bala, kung saan isang 19 na taong gulang na lalaki mula Davao del Norte ang nasawi.
Ayon sa ahensya, tinamaan ng bala ang biktima habang nagsasaya sa labas ng kanilang tahanan. Ayon sa DOH, Quitis, 5-star at Boga ang nangungunang sanhi ng mga pinsalang kanilang naitatala. Kaya mariing ipinapaalala ng DOH sa publiko na delikado ang paggamit ng paputok legal man o hindi. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa 3 milyong mga pasahero ang naitala ng Parañaque Integrated Terminal Exchange na bumiyahe para sa holiday season. Sa assessment ng terminal, mas dumami ang mga pasahero ngayon at isang dahilan ay ang pagbubukas ng LRT1 station na direktang nakakonekta sa terminal. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Tumugma ang projection ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa bilang ng mga pasaherong dadagsa sa terminal para sa mahabang bakasyon sa nagdaang holiday season. Batay sa kanilang pagtaya, aabot sa 3 milyong mga pasahero ang magdadatingan sa terminal mula December 20, 2024 hanggang January 6, 2025. Sa datos ng PITX mula December 20, 2024 hanggang nitong Sabado, January 4, 2025, aabot na sa higit 2.8 milyon ang mga pasahero. Nadagdagan pa ito kahapon ng nasa higit 100,000 at muling madadagdagan ngayong araw. Inaasahan na ngayong January 6 ay dadagsa pa ang mga pasahero sa terminal dahil sa mga nag-extend ng bakasyon sa mga probinsya na ngayon pa lamang magsisiuwian. Kung ikukumpara ang numero noong nakaraang taon, umabot ng halos 2.4 million passengers ang nagdatingan sa terminal sa kabuuan ng holiday season. Nauna nang sinabi ng PITX na mas dumami ang mga pasahero ngayong taon dahil na rin sa pagbubukas ng istasyon ng LRT1 na direktang nakakonekta sa terminal. Bago ang holiday season nitong 2024, nabuksan sa publiko ang LRT1 Cavite Extension Phase 1 kung saan direkta nang makakababa dito mula sa FPJ Station sa Quezon City nang wala pang 1 oras na biyahe. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, narito naman po ang lagay ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa EDSA Bagong Barrio, makikita po natin ngayon sa ating screen sa right side na papunta ng Monumento at gayon din sa left side na papunta naman ng Balintawak ay light to moderate po ang daloy ng mga sasakyan sa oras na ito. Sa North Luzon Expressway naman o sa NLEX, sa mga papauwi po ng probinsya at paluwas dito sa Maynila, makikita po natin ngayon na tuloy-tuloy naman po ang daloy ng mga sasakyan sa iba't ibang bahagi ng NLEX at may kaunting pagdami po ng bilang ng mga sasakyan dito sa May Kawayan Interchange Bridge, subalit wala namang naire-report na heavy traffic sa oras na ito. Sa drone video ni Jimmy Codinera sa Pardo Service Road sa Cebu City, light to moderate din po ang lagay ng trapiko sa magkabilang lane papuntang Basak at Talisay sa Cebu City. Sa kuha ni John Ray Torrecampo sa Barangay Suba, Cebu City, tuloy-tuloy naman ang daloy ng trapiko sa magkabilang lane papuntang Mambaling at Carbon Public, Cebu City. At yan ang ating traffic update ngayong umaga. Nakauwi na kahapon, January 5, sa kani-kanilang mga tahanan ang mga residenteng inilikas noong Sabado sa Barangay Matina, Pangi, Matina Aplaya at Matina Crossing dahil sa naranasang pagbaha bunsod ng malakas na ulan. Umabot sa critical level ang tubig sa Matina Biao River kaya naman agad na pinalikas ang mga residente. Namahagi ang lokal na pamahalaan kahapon ng tubig, pagkain at gamot sa mga residenteng apektado ng pagbaha sa 3 barangay. Sa ngayon ay hindi pa madadaanan ang tulay sa Kilometer 9 Matina, Pangi dahil sa nasirang bahagi nito sanhi ng mataas na tubig baha. Sa halos 1 buwang pananatili sa evacuation centers, ilang evacuee na naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon ang nagkakasakit na.
Lagnat at acute respiratory infection ang mga sakit na kadalasang iniinda ng mga inilikas. Ang detalye sa ulat ni Gladys Tawabi. Habang nagpapatuloy ang pananatili ng mga evacuees sa evacuation centers dahil sa patuloy na aktibidad ng Bulkang Kanlaon, nagiging usapin ang kanilang kalusugan. May ilan kasi sa kanila na nagkakasakit na. The common causes for consultation are still related to the Mount Kanlaon. So kasi even last night there were ash emissions, so there's still respiratory cases, ubo, sipon. Tapos ngayon din sa evacuation centers kasi medyo matagal na silang nandito. Almost a month. Oo. So yung mga nakikita na nating cases ngayon are more chronic in nature. So yung mga lumalabas yung mga hypertension and diabetes. Ilan sa pangunahing iniindang sakit ng mga inilikas ay lagnat at acute respiratory infection. Bukod pa sa ibang sakit gaya ng hypertension, pagtaas ng sugar, at iba pa na nangangailangan ng maintenance. So far po, no, actually, I would really say na it's under control. No? Most especially because very close ang relationship ng Department of Health with the local governments here. So pag may nakikitang issue, nakakatch po agad, tapos nakakapag-brainstorm ng solution agad. Dahil posible pang magtagal ang mga evacuees sa mga evacuation center, pinaghahandaan ng Department of Health ang gagawing long-term solutions. Lalo't tinitingnan nila ang iba pang health issues na pwedeng mangyari, gaya ng reproductive health, violence issues, at non-communicable disease. Ayon sa ahensya, may nakahanda silang contingency plan kasama ang iba pang concerned agencies. Bilang paghahanda sakaling dumami pa ang mga evacuee, naka-preposition na ang mga face mask, inihahanda na rin ang mga hygiene kit, at nagpuprocure na ng mga gamot na magagamit. Samantala, nagbigay naman ng pahayag ang lokal na pamahalaan ng La Castellana sa sinasabing 9-month-old na nasawi sa evacuation center. Very isolated case kasi based on the doctor na nag-investigate at saka yung DOH prior to the evacuation, meron na yung bata na kumbaga may ano na siya na sakit. So dinala na nga yun prior, dinala bago sa consultation, dinala na daw sa Gihulngan, tapos sa 5 hours travel na pinahilot po nila. So and then nung dito na nag-report naman sila, inattend naman po ng ating mga health workers, especially our doctor. And then, nung time na nag-report na medyo lala na yung bata, nirefer naman po sa hospital, sa La Carlota. And then, meron siyang acute gastroenteritis. Kumbaga, complicated na po yung sakit. At saka, namatay po siya. Yung tinatawag natin cardiopulmonary arrest. Tapos, meron siyang acute gastroenteritis, which is meron siyang severe dehydration. At saka, electrolyte imbalance based on the assessment of our doctors. Paglilinaw ng LGU, hindi dahil sa pagkukulang at pananatili sa evacuation center ang dahilan sa pagkamatay ng sanggol. Sa dehydration kasi, it's a shared responsibility naman po. It's not about nga dito lang lahat sa yung nanay po. Meron din siyang responsibilidad kasi kung naibigyan siya ng advice ng doktor, sundin naman. Pero actually, nasunod naman ng nanay. Pero siguro, prior to the report, hindi na kayang, kumbaga nag-report siya dahil hindi niya na hindi mainda ng anak niya yung sakit. And even the adjacent room sa evacuation center, mga ilang days bago namatay, umiiyak daw lagi yung bata, parang irritable. So maybe, prior to the evacuation, meron ng nararamdaman yung bata. Gladys Tawabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-aalala ang mga eksperto sa patuloy na pagbuo ng isang malakas na winter storm na tatama sa malawak na bahagi ng United States mula Plains hanggang Mid-Atlantic. Narito ang report ni Abby Valdez.
Natili sa ilalim ng winter alerts ang halos 60 milyong tao sa 30 estado sa United States dahil sa bagyong patuloy na lumalakas simula pa noong Sabado. Inaasahan ang blizzard-like na kondisyon sa Rocky Mountains at Central at Northern Plains na may kombinasyon ng heavy snow, wind gusts at freezing rain. Nasa ilalim ng blizzard warning ang mahigit 2.1 milyong katao sa karamihan ng Kansas at bahagi ng Missouri. Kasama na rin sa sakop ng babala noong Linggo ang mga bahagi ng Northeast Kansas, Northwest Missouri at hilaga ng Missouri River. Isinara ang air traffic sa Kansas City International Airport noong Sabado dahil sa pagtambak ng yelo na nagdulot ng pagkaantala ng flight operations. Dulot ng sistemang ito, inaasahang bababa ang temperatura sa eastern 2/3 ng bansa, kung saan ang pinakamababang temperatura sa Northern Plains ay aabot sa -28 degrees centigrade na may wind chill na -40 degrees centigrade. Abby Valdez, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umanaw na si Tomiko Ituka, ang pinakamatandang babae sa buong mundo, noong December 29 sa edad na 116. Ipinanganak siya noong May 23, 1908 sa Osaka at naging pinakamatandang tao matapos pumanaw si Maria Brañas Moreras ng Spain noong August 2024. Noong Setyembre, umabot na sa higit 95,000 ang mga tao sa Japan na may edad 100 o higit pa, kung saan 88% sa mga ito ay mga kababaihan. Winalis ng Ombudsman Graft Busters ang lahat ng nakalaban nito sa Group A ng eliminations ng UNTV Cup Season 11 para makapasok sa quarterfinals. Nagwagi naman ang Judiciary Mages kontra sa BJMP Greyhounds habang nailista na ang DFA emissaries ang kanilang unang panalo sa liga. Para sa detalye, narito ang report ni Bernard Dadis. Back to hardcourt actions ang Liga ng Public Servants after ng long holiday break. Ganda ng pasok ng 2025 para sa DFA emissaries sa triple header ng UNTV Cup Season 11 eliminations kahapon sa Novades Convention Center sa Quezon City. Naitala ng emissaries ang kanilang unang panalo laban sa PNP Responders sa exciting ball game na nagtapos sa final score na 85-78. Sa kabilaya na 9 na players lang ng DFA ang nakarating kontra sa complete lineup ng PNP Responders. Dinumina ng DFA ang lahat ng quarters kung saan 5 sa 9 naman na laro ang may double digit sa puntos. Pinangunahan ang opensa ng DFA nina JC Aberientos na kumamada ng 23 points, 5 rebounds at tig-4 na assist at steals. At si Jeffrey Ompad na humakot ng 16 points, 12 boards, 3 dimes, 2 steals at 1 block. Talagang nag-reset kami back to basic kasi darating talaga yung times na talagang mixed emotion na, marami kami iniisip. Di namin alam kung paano na kami mananalo sa game. So talagang nag-collective effort kami, mga teammates ko, from coaching staff to management. Talagang ginawa namin yung best namin para makuha yung first win namin. More ensayo pa po, tapos kailangan namin maghanda talaga kasi mahaba pa itong ligang to. Saka hard work lang at saka gagawin lang po namin yung ituturo ni coach sa amin. Tolomia on the run. Tolomia has all of the field goals ng Magic. Ang ating Greyhounds, Gumanda pa ang record ng Judiciary Magis na mayroon ng 3 panalo at 1 pa lang natalo sa kanilang kampanya sa liga ngayong season. Si Chester the Elevator Tolomia pa rin ang bumuhat sa Magis na may double-double performance para sa kanilang big win kontra BJMP Greyhounds sa score na 85-67. Sa kabilaya ng slow start ng opensa ng Judiciary sa first half, solid ang ipinakita ni Tolomia with 26 points, 10 rebounds, 1 assist at 2 steals kaya tinanghal na best player of the game. Sabi ni Coach Gilbert, hinamotivate niya kami lagi.
Yun nga, momentum na namin ngayon. Kailangan namin, namin yung system na ina-apply niya, na nagagawa na namin. Saka, yung depensa pa rin talaga namin, yung pinaka maganda ngayon na lahat kami tumutulong-tulong sa depensa namin. Dahil sa ikatlong sunod na panalo, umakyat pa sa ika-4 na pwesto ang Judiciary, habang nalaglag naman sa ika-5 pwesto ang BJMP. Samantala, siguradong pasok na sa quarterfinals ang Ombudsman Grappbusters matapos ang kanilang 6th straight win. Pero hindi yan naging madali dahil sa ipinamalas na pagsik ng Senate Defenders sa kanilang bakbakan. First quarter lamang ng 3 ang Ombudsman 2017. Second frame, rumatsyada ng 27-9 run ang Senado para agawin ang abante with Mark Bacabasco scoring 11 points for Defenders, 29-44. Entering second half, bumwelta naman ng 27-8 run ang Ombudsman para burahin ang 15 points advantage ng Senado at bawiin ang abante, 56-52, and of third canto. Last quarter, kumayod ang 10-2 run ang Senado after 4 minutes. Lamang na ng 4 na puntos ang Defenders, 58-62. Subalit unti-unti yan tinagpas ng Ombudsman na namuhunan sa mahigpit na depensa hanggang sa maubos ang oras, 78-72, panalo ang Grappbusters. Best player of the game sina Paul Ladya na kumamada ng 21 points, 7 rebounds, 8 assists at 5 steals. At si Israel de la Cruz na may 11 points at 10 rebounds. May konting pressure kasi down kami ng 50 nung second half. Pero naniwala talaga kami sa team namin, sa mga coaches. Talagang pinursige namin makuha yung ng third quarter para pagdating ng fourth. Kung sakali makuha namin yung lamang, andun na kami. Pare-pares lang kami nagpa-practice Kaya kahit kanino hindi ako na-intimidate. Tsaka alam ko yung kalidad ng team namin. Kung gaano kami kahirap sa practice, gaano kami pinupush ng mga coaches namin. Kaya alam ko hanggang sa yung kapasidad ng team namin. Sana magtuloy-tuloy hanggang sa dulo. Dahil sa nasweep ng Ombudsman ng elimination sa Group A, waiting na lang sila sa makakalaban nila sa quarterfinals. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Book of James chapter 4 verse 17 na nagsasabi, "Therefore to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin." Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. At yan ang ating naging balitaan sa oras na ito. Huwag po kayong magpapalit ng channel dahil magbabalik ang Good Morning Kuya. Good morning, Kuya! Happy viewing po ulit sa lahat ng nakatunin sa ating programa ngayong Monday morning. At para sa mga kababayan nating nakaantabay, narito po ang ating advisories for today. Oil price update po muna tayo para sa mga kasangbahay nating motorista. Not so good news po dahil muli na namang tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, piso at 30 sentimos hanggang piso at 50 sentimos ang madaragdag sa presyo ng kada litro ng diesel. Samantala, 90 sentimos hanggang mahigit piso naman ang inaasahang dagdag presyo sa bawat litro ng gasolina at kerosene. Kaya,
magpa-full tank na po kayo bago pa ipatupad ang oil price hike bukas. Ano kaya yung Dagdag naman na. ni Konti 30 lang last centavos week. to 50 centavos lang yung rollback tapos binawi ng piso. Grabe. Pero ngayon, mas maganda sa mga kasangbahay natin na bumabiyahe, bukod sa i-anticipate na nga natin itong price hike, i-anticipate na rin natin yung balik ng traffic din. Konting Naramdaman ko na kanina. Kaya nga, parang kasi nasanay tayo nung nung holiday season. Ang sarap bumiyahe ng mga ilang araw, di ba? Para walang traffic ngayon. Sa mga kasambahay natin, baon tayo ng konting pasensya. Tsaka siguro sa mga deliveries natin, baka mamaya magka-aberya na naman. Kasi baka nung mga holiday season pa, may mga bumabiyahe pa rin mga couriers. Meron pa rin nagtatrabaho. Pero ngayon, dahil nga balik na yung mga kasangbahay natin galing sa iba't ibang lugar. Lalo nang babalik yung mga yan. Oo, expect na natin na medyo may mga delay na ulit. Kailangan mag-adjust na ulit tayo. Medyo kailangan back to reality ng mga kasangbahay. Siguro yung mga an hour before, mag-adjust talaga kayo, mag-alat kayo ng mga 30 minutes to 1 hour ng regular na biyahe niyo po mga kasangbahay. Kasi kanina, di ko rin in-expect, galing pa ako ng Bulacan. Grabe, dito pa lang sa may Kamachile, parang 20 minutes papunta dito sa sa EDSA Caloocan. Sabi ko parang hindi ito normal na biyahe ko nung nakaraan kasi dati pag umiikot ako mga 10 minutes lang. Ngayon 30 minutes. Nakita ko sa Waze So dapat mag-allot po kayo ng extra time kung babiyahe po kayo lalo dito along EDSA o kaya yung mga dinadaanan po talaga natin mga kasama. Tsaka yung yung mga estudyante natin balik eskwela na rin sila. Kaya January 6 tama. 6 ba ngayon? January 6. Ngayon yung balik ng mga estudyante rin. So, sabay-sabay din yan lahat. Actually, yung mga nag-work last week pa talaga, January 3, dapat nakabalik na sila. Pero, ine-extend kasi nila yan So, lahat talaga ngayon nagbabalikan January 6. Kaya, asahan na natin yung masikip talaga na daloy ng natin, ng mga sasakyan ngayong araw na ito. Totoo yan. Kasi nung nag-terminal ako, itong papauwi ako, galing ako Las Piñas, umagang-umaga pa lang na hindi ko ina-expect on a weekend na maraming tao. Pero doon ko na feel na back to work na nga talaga yung mga galing provinces, ayan, magtatrabaho na. Na tayo, talagang sisimulan na ulit yung taon. Isipin nyo na lang tapos na yung pagre-reheat nyo ng mga hinanda nyo. Init ng pagkain. Ubus na, mamaya hindi pa ubus. Nakailang init na ba yan? Tapos na rin pa yung main character natin. Back to work na. Sige, ito naman po, abiso naman mula sa Maynilad Water Services kaugnay ng isinasagawa po nilang regular maintenance activities. Ilang lugar po sa Quezon City ang maaapektuhan ng water service interruption ngayong linggo. Narito po ang schedule ng mga apektadong lugar. January 6 to 7, apektado po ang Barangay Bagbag at San Bartolome. Sa January 7 to 8 naman, ang Barangay San Bartolome. January 8 to 9, Barangay Sangandaan at Talipapa. Sa January 9 to 10 naman sa Barangay Bahay Toro at Tandang Sora. Sa January 10 to 11 ang Veterans Village at sa January 11 to 12 sa Barangay Paltok. Magsisimula po ang water service interruption mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga kinabukasan. Pinapayuhan ng mga apektadong customer na mag-ipon ng sapat na tubig bago ang scheduled interruption. Pagbalik naman ng water service, hayaan po munang dumaloy ang tubig ng panandalian hanggang sa luminaw ito. Nagsasagawa ang Maynilad ng maintenance activities para mapanatiling nasa maayos na kondisyon ang kabuuang distribution system sa West Zone. Yung oras naman 10 p.m. to 6 a.m. Hindi naman masyadong crucial yan. Lalo kung nakapag-imbak naman ang tubig ng mas maaga. True. So mag-ipon na lang din talaga. Tsaka yun, magandang paalala yung sinabi na kapag after ng water service interruption, tapos nagkaroon na ulit ng tubig, yung wag mo nang gagamitin yung unang patak lahat ng sa mga gripo natin. Kasi isa yan sa sa yung mga toxins din daw, kung hindi ako nagkakamali. Madumi yung unang daloy niyan. Kaya paanohin po muna natin agusin yung ating mga tubig bago natin gamitin. Tsaka maganda rin sa Maynilad, may mga talaga sila, reminders. Naalala ko before, pag sa amin sa Las Piñas, may mga text message na ma-remind kayo, ganyan. Kasi dati medyo late Parang mga isang araw atang nalilate na sasabihin na may water interruption. Pero at least ito may mga ganitong reminders, di ba? Sa social media, text message. Tsaka sana yung inaayos nila na na mga pipe dito, hindi sa main road, no? Kasi di ba yun, isa rin sa nagkakos ng traffic yung mga ganitong klase ng pag-aayos
maayos din nila. Pero kung ilang araw lang din naman, siguro pagtiyagaan na natin, no? Tiis-tiis na lang para mas maganda rin yung serbisyo nila sa atin. Sabi nga nila, dadaloy ang ginhawa. Diba? Salamat sa pag-unawa, dadaloy ang ginhawa. Di ba yun ang nakalagay? Diba? Kaya naman, attention po sa mga Pasigueño na interesadong maging caregiver. Good news po dahil merong inaalok na libreng training for Japanese-style elderly care. Sa mga nagnanais na lumahok sa free training, mag-register po sa Google Form link na makikita sa Facebook page ng Pasig City PESO. Naka-flash din po ito sa inyong screen kaya pwede nyo pong i-screenshot. Gaganapin ang interview sa mga aplikante sa January 9 and 10, 2025. Araw po yan ng Webes at Biyernes. Para mag-qualify, kailangan kayo po ay 40 years old and above, Bachelor of Science in Physical Therapy or nursing graduates, high school graduates or high school or higher education with TESDA NC2 Caregiving o TESDA Elderly Care Certificate. Gagawin po ang training sa pamantasan ng lungsod ng Pasig mula February 3 to 14, 2025. Tuwing alas 7 po yan ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Take advantage natin yan sa mga caregivers na tuturuan tayo ng libreng training for elderly care. Ito Japanese style kasi naalala ko maganda yung mga kumbaga yung ways ng caregiving ng Japanese kasi ayun yung kumbaga marami ding elderly dito dyan sa Japan, kumbaga marami yung population. Tsaka yung demand ng ng kumbaga ng mga caregivers malaki kahit nga dito sa Las Piñas, sa Pilipinas pa lang kasi yung mami ko may mga kakilala siya sa ganyang industry sa caregiving. And maganda rin yung kumbaga yung sahod, okay din yung sahod. Tsaka yung demand din. And imagine pa yung mga opportunities din sa abroad, 'di ba? May mga tayong mga Filipinos nga daw tayo yung isa sa mga in-demand na lahi na kapag inre-request nila for caregiving kasi iba daw talaga yung compassion ng mga Pilipino sa pag-aalaga. Tsaka yung nga rin sinasabi kahit sa mga nurses, 'di ba? Iba parang may sila kumbaga may favoritism nga daw. Pag Filipino nurse ay magaling to, maalaga, 'di ba? Iba yung sa care. TikTok, yung mga 4'11 ng mga tita na nurses, yan daw yung wag mo nga yan yung daw magtatanggol sa mga kasama niya. Yung nga nakita nga rin ako dati parang sa US din yun. Post din yun sa social media. Meron daw na Filipino nurse na nag-attend sa kanya before. Tapos sobrang gustong-gusto niya daw way na mag-provide ng care sa kanya. Tapos nung na-hospitalize siya, tapos hindi na Filipino nurse, nakita daw niya yung difference na sobrang laki na sana Filipino nurse na lang daw ulit yung nag-attend sa kanya. True. Yan ang magandang image na ginagawa natin para kumbaga kilala ang Pinoy na ganito. At saka sa mga, maalaga. Saka sa mga kasangbahay natin na nagbabalak nga pumasok sa ganitong industry, maganda rin doble ingat din kapag kunyari pupunta ka sa abroad kasi sa mga agencies minsan, baka mamaya mga fake agencies or baka mapahamak tayo. Kaya ingat tayo sa mga ganong mga kasambahay. Ang kagandahan dito, free naman yung training. Saka baka mamaya mabigyan din kayo ng certificate niyan. So sa mga applyan nyo, may mapapakita kayong gano'n na certificate. At least, di ba, makikita nila, legit to, marunong talagang mag-alaga. Ngayon, ito naman po mga kasangbahay, good news naman po sa mga Navoteño. Mamamahagi po ang Navotas City Agriculture Office ng libreng lambat para po sa mga kwalipikadong registered boat owners na Navoteño. Ito po ay gaganapin sa Navotas Sports Complex sa January 15 ng alas 9 ng umaga. Pero bago po ang nasabing schedule, kailangan muna pong kunin ng mga benepisyaryo ang kanilang claim stub sa Navotas City Hall lobby mula po January 9 to 10. 9 a.m. to 4 p.m. At huwag pong kalimutang dalhin ang mga sumusunod na requirements. Ito po mga kasangbahay, updated permit to operate at certificate of number. At para rin po makita niyo po ang listahan ng mga benepisyaryo sa Handog Lambat, i-access lang po ang link na tinyurl.com/handoglambat010925. Ayan, ang ganda para sa ating mga mangingisda, no? Kasi mainly dyan talaga yung, di ba, yung mga yung area natin pag kumukuha tayo ng mga isda or yung mga seafood natin na dinadala din sa iba't ibang mga palengke. Dito talaga tayo kumukuha bagsakan kasi ito sa Navotas. So, yung mga mangingisda natin dito, malaking bagay na may bago silang lambat ngayong 2025. Di ba, matibay, bago, mas magagamit nila para sa kanilang pangkabuhayan.
True. Saka importante malaman nila yung bago pa sila mag-claim kasi baka mamaya pumunta sila diretso na dun sa araw ng claim nung lambat nila kaso kulang pa yung requirements. Di ba kailangan muna pumunta ng claim stub? Kumuha muna ng claim stub. City Hall lobby. Na meron din requirements yung claim stub. Kaya sa mga kasambahay natin ng mga isda, take note lang yung mga requirements at kailan yung mga schedules. Kasi baka mamaya, ina-expect natin na may libreng lambat tayo sa bagong taon na to. Tapos hindi natin maklaim kasi kulang tayo ng requirements. Saka yung list ng beneficiaries, baka hindi rin pala sila kasama. May listahan. Kailangan registered. Ayan mga kasambay, check nyo na yan. Pero ito naman po, meron po tayong abiso para sa mga Q-citizen na hindi pa nakakakuha ng kanilang social welfare pension. Narito po ang schedule ng unclaimed payout. Ngayong araw po, January 6, nakaschedule po ang District 5. January 7 naman ang mga taga-District 1 and 3. Si January 8, District 6. Si January 9, District 4. At si January 10, ang District 2. Maaari pong i-claim ang social welfare pension sa PDAO Office Community Center Building mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At upang mapanatili po ang maayos na daloy ng payout, mangyari lamang po na dumalo sa itinakdang araw ng payout para po sa inyong distrito. Tandaan din po na ang hindi pag-claim sa social welfare assistance sa itinakdang araw ng unclaimed payout ay magre-resulta po sa pagkawala ng inyong benepisyo. Para po sa karagdagang detalye, i-check lang ang official Facebook page ng PDAO or PDAO QC at QC.gov. Sayang, kaya dapat pupunta tayo dun sa araw mismo kung kailan naka-assign yung ating district. Kasi kapag hindi naman natin nakuha, tapos pupunta ka po ulit ng ibang araw, sayang naman yung yung oras mo, yung pinamasahe mo. So dapat mag-search din tayo, humingi tayo ng tulong dun sa mga kayang mag-search kung kailan ba yung naka-assign yung district natin. At kung nakinig kayo kanina at nabanggit na natin kung kailan naka-assign ang mga distrito ninyo. Kasi once na hindi nyo maklaim dun sa araw na dapat makukuha ninyo itong inyong benepisyo, hindi nyo na siya makukuha. Sayang naman yan. Kahit sabihin mo na 2,000, 3,000, di ba? Malaking bagay na rin yun. Kaya mas maganda alamin natin yung ganitong mga klase ng panawagan, mga advisory policy. Tsaka mahalaga na ma-disseminate yung information sa mga beneficiaries nito. Lalo kaya makikita natin yung importance na kapag naka-follow talaga tayo sa mga social media pages ng mga LGUs natin para updated tayo, baka hindi natin alam, yung magkakapera pala tayo, hindi natin alam. Tapos yung pala, kapag hindi natin napuntahan sa mismong date, mapo-forfeit, di ba? Mawawala. Kaya, kasi minsan di ba may sumikat niyan sa social media na parang hindi daw talaga lahat ng ganyan pinapaalam. May ganon. Kasi meron daw talaga, medyo may... tinatago rin daw talaga. Kaya mahalaga pa rin na kayo mismo magtanong, maging rin kayo. Kumbaga magtanong-tanong. May kumalat na ganyan sa social media. Hindi ko dala sasabihin yung branch ng Pero may ganon. Kaya mas maganda kayo na mismo mag-alam, mag-search para hindi na kayo mabiktima ng mga ganon. Maging tayo. Kumbaga maging curious din tayo sa mga nangyayari sa LGUs natin. Ayun, ito naman. Mahalagang anunsyo po para pa rin sa mga Q-citizen. Simula ngayong araw ay pansamantala po munang sarado ang Bagong Silangan Health Center at Bagong Silangan Lying-in Clinic dahil sa gagawin pong pagkukumpuni at pagsasaayos sa gusali. Ang mga serbisyo ng Bagong Silangan Health Center ay pansamantalang lilipat sa Bagong Silangan Isolation Facility. Yan po ay sa tapat ng dating health center. At patuloy na ibibigay ang medical services para sa lahat ng programang pangkalusugan. Ang mga serbisyo ng Bagong Silangan Lying-in Clinic ay lying-in clinic ay pansamantalang aakuin po ng mga sumusunod na lying-in clinics sa ikalawang distrito ng Quezon City. Ito po ay ang Betty Go Belmonte Lying-in Clinic, Batasan Lying-in Clinic at NGC Lying-in Clinic. Kung kayo po ay mayroong katanungan, maaaring tumawag sa Department Trunk Line 8988-4242 Local 1607. Napaka-importante.
Malapit sa inyo. Sa barangay namin. Barangay nyo mismo. Barangay mismo namin. Importante na alam din natin yung mga ganitong rescheduling ng mga lying-in clinics kasi napaka-importante nung alam natin kung saan manganganak, di ba? Yung mga mga mommies natin na syempre emergency yan, dapat alam natin. At saka yung mga alternatives na pwede nating puntahan, nabanggit naman dito. Malapit lang naman malapit naman sa inyo. Ayun yung kumbaga importance din na dapat alam din natin yung mga ganito. Kaya importante yung weekly check-up, pupunta tayo sa mga lying-in clinics na mapuntahan natin, magkaroon man tayo ng update. Kasi baka di natin alam na next week pala, wala na sila doon. Diba? At least, pero yung mga lugar naman na nabanggit kanina is sa tapat naman daw yung mga kumbaga alternative na clinics, mga isolation facilities. Kaya maganda na alam po natin yung mga ganitong information. Nakakatawa, ang daming advisories ng QC, no? True. Dami silang ganap ngayong pagpasok ng 2025. Magandang balita yan. At yan po ang ating advisories for today. Ngayon mga kasambahay, magbalik tanaw naman tayo sa ating kasaysayan. Pamilyar ba kayo sa tinatawag na continental drift? Theory ito ng German meteorologist na si Alfred Wegener. Ayon sa kanya, ang lupa sa ating daigdig ay binubuo lamang ng isang supercontinent na tinatawag niyang Pangaea. At ito ay naghiwa-hiwalay sa paglipas ng milyong-milyong taon. Isinagawa niya ang unang presentasyon ng hypothesis niya ito noong 1912. Balikan natin ang naging kasaysayan nito sa ating Today in History. January 6, 1912. Sa araw na ito ay isinagawa ni Alfred Wegener ang unang presentasyon ng kanyang continental drift hypothesis sa German Geological Society. Si Alfred Wegener ay isang German meteorologist at geophysicist na ipinanganak sa Berlin, Germany noong November 1, 1880. Nagkamit siya ng degree sa astronomy mula sa University of Berlin noong 1905 at pagkatapos ay nagsagawa siya ng mga expedition sa Greenland. Ayon sa kanya, ang mundo ay binubuo lamang ng isang malaking landmass o supercontinent na pinangalanan niyang Pangaea. Milyong-milyong taon nang simulang magkahiwa-hiwalay ang Pangaea at dahang-dahang lumayo ang mga bahagi nito sa isa't isa. Ang termino sa uri ng paggalaw na ito ay tinawag niyang continental displacement na sa katagalan ay tinawag na continental drift. Ang paniniwalang ito ay kaugnay sa kanyang natuklasan tungkol sa malaking pagkakapareho ng mga tipo ng bato at fossils ng mga halaman at mga hayop sa baybayin ng Eastern South America at sa baybaying bahagi ng Western Africa. Taong 1912 nang unang iprenesenta ni Wegener ang kanyang hypothesis at ito ay inilathala niya sa isang aklat noong 1915. Si Alfred Wegener ay namatay sa Greenland noong November 1930. At ang kanyang theory tungkol sa continental drift ay hindi sinang-ayunan ng maraming geologist. Ngunit pagsapit ng 1960s ay natuklasan ng mga scientists na mga kontinente ay gumagalaw sanhi ng plate tectonics. Aminin nyo, isa yan sa pinaka-interesting na inaral nung elementary. Kasi naalala ko, grade 2 ako pinareport sa akin yan. Continental drift theory ng teacher ko sa science. Di ba, parang kung napapakinggan natin si Brad Ellie, di ba? Parang may isa siyang tinuro na ganyan sa exposition yata or kung hindi ko natatandaan kung exposition or indoctrination. Ano talaga yung possible talaga yan na yung nangyaring yan. Kaya parang sobrang mas na-curious tuloy ako nung inaaral namin yan sa science. Kaya tuwan-tuwa ako dun sa theory na to, yung continental drift theory. Kasi yun nga, meron daw may mga fossils nakita sa dulong bahagi ayan ng Africa tapos ng South America na magkaparehas. Tapos meron pa yung mga nakikita nila na sa mountains din sa mountains din nila may similarities dun sa mountains ng South America. So ano talaga, kumbaga malaki din yung possibility talaga na totoo itong continental drift theory. Kasi ang daming nagsasabi nung mga time niya ng mga scientists na ay imposible yan, paano gumalaw? Yun yung laging tanong sa kanya kasi yun ang hindi niya na-prove yung paano nga ba nagkaroon ng movement. Ang dami na nagkaroon ng mga theories, pwede daw dahil yung Ice Age, ang dami niya nung nag-aaral pa ako, pwede daw yung Ice Age, yun pala is talagang gumagalaw naman talaga yung lupa natin. Kaya,
titignan natin kung ano pa yung mas research nila about dito sa theory na to. Ang sad nga lang talaga namatay siya sa Greenland sa expedition niya. Tapos ilang months bago siya nakita, nakabury na siya sa yellow. Doon na siya. Pero, yun nga yung binabanggit mo, may mga skeptics dito kasi hindi nga masyado na-explain daw ni Wegener yung parang paggalaw nga kasi parang ang focus niya is yung mga continent. So parang ang sinasabi nila, ano daw nangyari doon sa ocean floor during nag-drift daw yung mga continent. So parang kinulang lang naman daw ng mga evidence tungkol doon kasi meron naman siyang mga sinasabing evidence na merong mga fossils na parang magkamukha dito sa South America tapos dito sa Africa. Tapos parang may mga iba pang evidence pero parang kulang lang daw talaga sa mga information. Tapos yung ibang mga scientists parang hesitant na tanggapin nga tong theory na to kasi meteorologist daw ito si Wegener talaga tsaka astronomer siya. So parang hindi naman talaga siya geologist but daw nakikialam sa ganitong klaseng parang paggawa ng isang theory about sa mga continents. So parang yun, naging hesitant daw yung scientific community sa kanya. Pero yun nga, yun 'di ba, yung kay Brad Ellie, parang narinig ko nga din yan sa isang Bible exposition Tsaka kumbaga, yun nga yung nabanggit nga ni Ira na meteorologist siya. Pero nag-aral naman siya ng kaunti. Pero kasi, yung parang inaano sa kanya, kumbaga hindi mo naman siya finocus. Though inaral mo nga siya, yung katulad ng geology, astronomy, na hindi mo naman siya finocus. Pero kumbaga, ka pa rin, meteorologist ka pa rin. Pero may mga sinasabi rin siyang, may mga evidences siya, na may mga nakikita din daw siya, may nakita siya sa Antarctica. Kasi nag-expedition din siya. Pupunta siya sa mga Antarctica, sa Arctic. Tapos meron daw siyang evidence na nakita sa Antarctica na may mga tropical na mga plants. So parang sinasabi niya doon is yung once before is yung Antarctica napunta siya malapit sa equator kasi hindi naman magkakaroon ng mga tropical na plants doon kung hindi naman siya dumaan sa malapit sa equator. So isa yun sa mga kumbaga nalaman kong sinasabi niyang mga evidences. Tapos yung mga bukod sa mga expeditions niya, tapos yung sinasabi rin niya is yung South Rift na sinasabi, wherein yung South Atlantic Rift na sinasabi niya, na yung South America and yung Africa na naghihiwalay sila or nagdi-drift sila or gumagalaw sila by 2.5 centimeters per year. So yun yung mga sinasabing mga evidences daw na nagmo-move yun. So pwedeng kumbaga sa pwedeng conclusion na gumagalaw nga yung mga continents na pero at a slow rate lang. So ayun yung ilan sa mga sinasabi niya na gusto niyang i-prove na yun nga dating isang kontinente lahat tapos gumalaw-galaw lang dahil nga sa mga tectonic movements daw, mga ganyan. Kaya yun yung isa sa mga sinasabi niya. Hanggang ngayon It took millions of years naman daw bago yan nangyari, 'di ba? Kaya bago nagkahiwa-hiwalay yan. Sad na nag-iwa-hiwalay siya. Umabsent yung continent. Pero kasi isa sa mga sinasabi niyang dahilan nung nag-theorize siya, sinasabi niya yung centrifugal force lang ng Earth. Kasi nga, di ba, umiikot yung mundo natin. Sinasabi niya, dahil sa pag-ikot, yung force ng pag-ikot, yun yung nagpuwersa dun sa mga lupa na magbitak-bitak, maghiwa-hiwalay. Pero hindi siya masyadong ma-prove pa nung panahon na yun kasi 1912 niya na gawa yung theory na to, kulang pa yung mga technology that time. Na very ahead naman talaga siya sa thinking niya na kasi bukod naman dun sa hindi niya lang ma-explain kasi wala pa siyang mga instruments para masukat yun before na makita yung ocean floor, makita yung tectonic plates ng mundo. Pero kasi ang binasiyahan niya yung mga studies and theories na mga proven before ng mga scientists tulad nung sinasabi niyo mga fossils na nakita na magka-match. Meron dito sa isang bansang malayo tapos sa kabilang bansa same yung fossil. Paano nangyaring malayo sila pero same yung fossil? Bukod doon, yung pati yung lupa same ng yung lupa doon sa South America tsaka yung Africa, same yung lupa. Same yung soil at saka yung rock formations na pagka pinagdikit mo, di ba pag tinignan mo nga sa mapa, parang siyang puzzle piece na parang pwede mo siyang pagdikitin na parang nangyaring parang biniyak lang tapos naghiwalay na mag-fit talaga yung yung dalawang landmass na yun. Na yun yung mga pinagbasihan niya. Bukod doon yung mga sinabi naman niya, yung mga flora and fauna na magkahiwalay pero dapat magkasama sila pero napunta sa magkabilang kontinente. Yun yung mga unang foundation ng theory niya. Na later,
dahil doon sa mga ano niya, sa studies niya, sa theories niya, nagbukas siya ng mga iba't ibang mga studies pa. Dahil nga nung around 1960s na nagkaroon na tayo ng maraming technological advancement, nagkaroon na ng pag-aaral sa sa tectonic plates, nakita na totoo nga yung sinasabi niya na gumagalaw yung mga tectonic plates ng mundo. Dahil doon nagkaroon tayo ng advancement. Dahil sa dahil sa curiosity niya, dahil sa hypothesis niya, nagkaroon tayo ng advancement sa pag-aaral about sa earthquakes. Yes. Nagkaroon tayo ng pag-aaral about doon sa sa drift nga ng mga land masses natin na lang talaga, hindi siya na-appreciate lang nung panahon niya. Dahil nga hindi niya ma-prove. Pero ang dami namang nagbunga na studies dahil doon sa pinost niya na theory niya. Kaya nga merong school, yung institute na ipinangalan kay Alfred Wegener na institute, pati yung lugar doon sa Greenland, doon sa peninsula kung saan siya namatay, pinangalan kay Alfred Wegener yung peninsula na yun para commemorate yung mga niya, yung ambag niya rin din sa history natin. Sabi nga ng mga geologists, nakakalungkot lang din niya na naabutan na-appreciate na yung theory niya. Kasi noong time na yun, parang, kumbaga dinidisregard talaga yung theory niya. Ngayon daw talagang pinaniniwalaan na rin ng marami. Tsaka, ang dami ng mga researches na nagbunga dahil dun sa ginawa niya. Kasi sabi niyo kayo, di ba, parang hindi naman related yung meteorology niya na pinag-aralan dun sa geology. Ngayon, di ba? Ngayon, konektado yung pag-aaral ng mga climates and weather sa mga iba't ibang lugar, significant dun sa geology ng lugar. Kaya ngayon siya na-appreciate. At least ngayon, alam natin mga kasambahay na si Alfred Wegener, yung ambag niya sa science. Hindi talaga basta-basta dapat mag-judge ka ng tao base dun sa umpisa mo lang na nakita. Pero at least marami siyang naging ambag. No? At least ngayon na-appreciate natin na babalikan natin. Ito na, mga kasangbahay, lipat naman tayo sa ibang topic. No? Meron ba kayong kakilala na madaling mahikayat sa mga nag-aalok ng negosyo na nangangakong kikita ka ng malaki? Power! Ako. Iyan nyo na, itag nyo na siya dito sa comment section. Ganyan kasi ang nangyari sa mag-asawang bida po dito sa ating Kristiyano drama. Bagamat hindi sang-ayon ng kanyang may bahay, ay itinuloy pa rin po ni Chris ang pagsali sa isang online business na nangakong kikita daw siya ng malaki kahit na wala siyang ginagawa. Ano kaya ang mangyayari sa ibinigay niyang puhunan? Kikita nga kaya sila dito? Panoorin po natin. Ma, nakita mo ba yung bagong Frigidaire nila Aling Rome? Anong meron? Abay, napakaganda. Nakita ko kanina, dinideliver dyan sa labas. Oh? Aba, mukhang umaasenso sa Maring Rome ah. Tayo kaya? Kailan kaya tayo makakakuha ng ganyang kagandang Frigidaire? Nako pa. Yung ref natin dyan, okay pa naman eh. Medyo lang may konting problema, pero gumagana pa naman. Matagal na yan eh. Matagal lang ang lumabig ang tubig sa ref na yan. Nako, saka na tayo bumili ng bago pag may pera na tayo. Kailan pa yun? Ang hirap namang maging mahirap. Ano yun? Ha? Meron? Si paring JC, nagbibidyoke. Ha? Saan? Tingin nga. Oo nga no. Ang galing nga pa. Concert na concert mode ah. Bagong biling gamit na naman nila sa bahay yun. Ang galing eh. Ma, gusto ko rin ng ganyan. Mukhang mura lang naman yata yun. Ako, hindi natin kailangan yan. Sayang yung pera no. Tingnan naman mo naman itong kinakatayuan natin. Nakakabagot. Wala na tayong mapaglibangan. Nako, kung meron tayong dapat bilhin dito sa bahay, hindi yun dapat yung unahin natin. Ano ka ba? Ay, bahala ka nga. Makatulog na. Mukha ngang luma na yung ref namin. Kaya lang, naipon kong pera. Di pa. Good morning, Ma. Opa, good morning. Siya nga pala, di ba bibili ka ngayon ng damit na gusto mo? Oo, pero saka na lang. Saka na ako bibili. Okay lang yun.
Eto pala, may nalaman ako. May sinalihan palang negosyo yang sila JC at Rome. Talaga ba? Ano daw yun? Paano daw yun? Ang sabi mamumuhunan ka daw ng 10,000, tapos lalago yung pera mo at kikita ka kada buwan. Aba, mukhang maganda yan Kaso, ang laki naman ng kinakailangan puhunan eh. Aba, teka, parang nakakatakot naman ata yan. Ano naman na nakakatakot dun? Tingnan mo nga sila JC. Nabibili na nila yung gusto nilang gamit sa bahay. Samantalang tayo, eto, ganun pa rin. Alam mo, pwedeng sa kanila okay yon, pero para sa atin hindi, di ba? Wala namang masama kung susubukan eh. O siya, alis na ako at papasok na ako sa trabaho. Okay, sige pa. Ingat ka. Huwag mo kalimutan yung lunch mo, Bye! Hindi na muna ako bibili ng damit, kahit gusto ko yun. Medyo sira na nga yung ref namin. Pwede na siguro to para makabili kami ng ref. Ma! Ma, dito na ako. Uy pa! Andiyan ka na pala. Anong ulam natin? Wait lang, may surprise ako sa'yo, no? Oh, talaga? Ano yan? Ang sakit ng katawan ko eh. Well, makakabili na tayo ng inaasam mong ref. Talaga ba? Oo. Oh, sige, saan naman tayo kukuha ng pambili? Ito na. Charan! Oh, makakabili na tayo ng ref. Oh, tingnan mo pa yan. Ano bang brand gusto mo? Bukas na bukas din, pumunta ka na sa bayan para makabili ka na, okay? Hindi na tayo mapag-iiwanan nila JC nito. Siyempre. So, sige, bukas na bukas. Bibili ko to. Ako yung yellow, Sige, pwede naman. Pero dapat yung mas mataas para pwede nating ipagyabang. Oh, 2 doors, tsaka yung may freezer. Opa! Andiyan ka na pala! Asan yung ref natin? Excited na ako, Ma, saka na yung ref. Sumali muna ako doon sa negosyo na sinalihan nila paring JC. Ano? Di ba usapan natin doon sa pera, pambili ng ref yun? Hindi yung pansali doon sa negosyong yun? Pinambayad ko na ng membership fee. Pambihira ka. Hindi mo ba alam yung inipong kong perang yun? Pambili ng mga gamit dito sa bahay. Huwag ka nang magalit. Ginagawa ko naman to para sa atin eh. Pambihira ka. Ewan ko sa'yo. Ang hirap sa'yo alam mo. Napaka-inggitero mo. Inggit na inggit ka sa kapitbahay. Meron na sana tayong ref. Ano nangyari? Wala. Wala na tayong ref. Pwede ba? Ginagawa ko to para sa atin. Huwag ka nang kumontra pa. Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Lagi ka na lang kasi ganyan eh. Hindi mo pinapakinggan yung mga desisyon ko eh. Lagi na lang pihira naman oh. Ma, tingnan mo. Unang buwan pa lang, kumita na tayo ng 5,000. Wala tayong ginagawa. Mag-antay lang ng kikitain. 5,000? Proud na proud ka pa, 5,000? Baka nakakalimutan mo, 10,000 yung puhunan dyan? Siyempre, hindi kasi agad-agad makukuha yon. Pwede ba kuha mo muna ako ng tubig na maiinom? Nagpakuha ka pa ng tubig? Siyempre, para habang nag-aano tayo, nanonood, may iniinom tayong malamig. Tubig mo? Uy! Galit? Dahan-dahan naman. Ano to? Ba't hindi malamig? Gahanap ka pa ng malamig na tubig. Eh kung sana yung perang binigay ko sa'yo, pinambili mo ng ref, eh di sana meron tayong ref. Mag-antay ka kasi. Kikita rin at makakabili rin tayo. Tingnan mo, yung balita. Yun breaking news. Yes, Flor, nandito tayo ngayon sa headquarters ng NBI sa Maynila at dumagsa nga dito yung ilan sa mga sinasabing naloko ng tinatawag na scam. Ang tinuturo nilang may kasalanan yung Marvin Online Business. Ang modus daw nitong Marvin Online Business na ito, magbibigay ka lamang daw ng 10,000 piso at kikita ka na ng 5,000 piso kada buwan. Ano po ba nangyari, sir? Ay, pangalan niyo muna po pala. Ako nga pala si JC. Ito yung asawa ko, si Rome. Ano po ba nangyari, sir?
Naloko kami ng Marvin online business scam. Kasi nangako sa amin. Negosyo daw. Wala kaming gagawin. 5,000 monthly income. Siyempre kami naman napaniwala. Sino ba namang di maniniwala sa ganun, di ba? Yan. Yung mukhang yan. Ayan. Naku. Tutukan natin to. Ito yung picture ng sinasabing Marvin online business na nanloko. Ano bang problema ngayon? Ano po bang... Ang problema kasi, nakautang na kami ng washing machine, ng TV, ng ref, video okay. Kasi ang pangako sa amin, maibabalik sa amin yung mga inimbest namin sa kanya. Yung pala, manluloko yan. Kaya ikaw Marvin kung nasaan ka man ngayon ibalik mo yung pera namin, yung inimbest namin sa'yo. So, Flor, hanggang dyan na lang muna, So, ito yung mga nangyari dito. So, babala lang sa ating mga kababayan, mag-ingat sa mga scammer, Para wag kayong mabiktima kagaya nitong ating mga na-interview. So, yung mga latest mula dito sa may NBI headquarters sa Maynila. Oo, diba? Alam din naman natin na hindi naman masama na gustuhin natin na magkaroon tayo ng extra income para sa pamilya, diba? May maitabi tayong pera or meron tayong parang negosyo. Pero kung yung iisipin natin talaga gusto mo na kagad yumaman tapos wala kang gagawin sa pagnenegosyo. Tapos nga may mga ganitong lumalapit sa'yo na ganyan yung scheme nila na ito, wala masyadong gagawin, wala kang gagawin. Bigyan mo lang ako ng pera tapos hintayin mo lang may babalik sa'yo yan. Ako yung mga ganyan po, mga too good to be true po yan ng mga schemes po. Mag-ingat po tayo dyan. At syempre yung key naman kasi talaga kung gusto natin magkaroon pa ng extra na income, extra na pera, magsikapan po natin. Tsaka mag-ipon tayo, gumawa tayo mga diskarte. Ngayon marami namang nagtuturo po ng mga negosyo tips sa social media, sa online, mga entrepreneur talaga, nagtuturo sila ng mga livelihood training program na alam mong tama yung proseso ng pagkakaroon natin ng extra income. So, lang po kayo, tiyaga-tiyaga lang po mga kasangbahay, wag po tayo magmadali sa pagyaman. Madami kasi dyan nabibiktima sa social media Kasi hindi nila naiisip na parang gusto nila, nakikita kasi sa social media parang hayahay na kasi mayaman. Hayahay siya kasi mayaman siya. Nagsikap na yan ng ilang taon. Ang nakikita mo na lang ngayon, yung fruit ng mga pinaghirapan niya. Kung ikaw, ganun din yung naisip mo na parang gusto mo yumaman na lang bigla, inasnap. Hindi yun, walang ganun, di ba? Yung mga nakikita mo ngayon, syempre, ang ipopost lang nila, yung produkto na, o yung kumbaga resulta na ng mga pinaghirapan nila. Pero yung process, hindi mo yun makikita. Yun yung gustong lampasan nung iba kasi, di ba? Yung parang gusto nila mayaman na lang agad. Wala pong ganun. Magsikap po tayo. Yung kamay ng masipag, yan. Kumbaga, pinagpapala ng Diyos yan. Kaya magsipag tayo. Huwag tayong umasa masyado dun sa mga Lalo na, ang daming nabibiktima ng mga scam. Yung mga kabataan ngayon, sila yung mga dinadali dyan Kaya ingat-ingat po mga kasangbahay. Best in po kayo sa amin. Yes. Kaya magandang reminder sa atin na huwag tayong magmamadali, diba, sa pagyaman. Maging maingat din tayo sa mga ganyan. Lalo na sa online, diba? Maging mapanuri. Ngayon naman, at dahil syempre Monday ngayon, kamustahin natin ang isinasagawang weekly medical mission ngayong araw sa Doña Orani, Bataan. Naroon po si Brother Melvin Arbo. Good morning, Brother Melvin. Yes, good morning po sa iyo, Brother Ian, at sa inyong lahat dyan sa studio. At syempre sa ating Kuya Daniel at sa lahat ng ating mga kasangbahay all over the world. At tama nga, Brother Ian, today is Monday, ay MCGI Clinic Day dito po sa ating lugar sa Barangay Doña Orani, Bataan. Kanina pa pong as early as 3 o'clock pala, meron na po mga nakapila kanina diyan para po maka-avail dito po sa dental services na
kung saan tayo ngayon nakapwesto ngayon sa lugar po na ito. Andito po yung pila ngayon ng mga mag-avail po ng dental. Although kanina, meron na po mga napaglingkuran, may mga nabunutan na, tapos na po sila. At meron na rin pong nalinisan na ng ngipin at tuloy-tuloy po yung pagsusukat naman noong libreng dentures. Ito po kasi talagang blockbuster na services dito po sa ating MCGI Clinic. Laging ito ang pinakamaraming bilang ng mga napaglilingkuran dito po sa ating MCGI Clinic. Siyempre, nandiyan pa rin po yung ating medical consultation, tuloy-tuloy po yan. Nandiyan na po yung ating mga doctors at sila po ay nagpapasyente na at pinaglilingkuran na po yung mga nagpa-register naman po kaninang as early as 5 o'clock. At yung iba po naman, yung dyan naman po sa optical, halos paubos na nga po yung ating dyan sa may optical naman, At tuloy-tuloy pa rin po na naglilingkod ang ating mga doctors at mga volunteer staff para po makapaglingkod naman po dyan sa ating optical services na pinagkakaloob ng ating MCGI Clinic. Ganoon din po yung ating physical therapist at yung ating mga kasama naman po dyan sa pharmacy. Yan. Tuloy-tuloy po yung pamimigay po nila, pag-disburse po nila ng mga libreng gamot na inirereseta naman po ng ating mga medical doctors. Nandyan din po, tuloy-tuloy ang ating pakikipag-usap naman, pag-entertain doon sa ating mga kapwa-tao, mga kababayan na mayroong mga legal concerns, ang ating mga taga-MCGI Law Center. Yan. Andyan po sila, tuloy-tuloy po ang kanilang paglilingkod naman sa ating mga kababayan. Ito po ay complete package po talaga, Lahat ng kailangan po nila. Medical, legal, optical, at pati na rin po pala, libreng pagkaing masarap, agahan. Dito po sa ating lugar, walang magugutom dito. Lahat ay busog na magpapatingin, uuwing busog din. Yung abutan pa po ng tanghalian, may nakaredy pa po tayong lunch para po sa kanila. Kaya talagang, ano pang inaantay ng ating mga kababayan? Yung mga taga dito lang po sa may bandang Bataan, Orani, at mga Kanugnog Bayan, punta na po kayo dito. Hanggang alas 9 pa po ang ating registration sa umaga pong ito. Ayan. Punta naman natin ngayon, Brother Ian, itong lugar ng ating UNTV Mobile Dental and Optical Clinic. Ayan, ito po sila ngayon. Sa loob po niya, nandyan yung ating dentist at nandyan po yung ating dental technician para nagkakabit na po sila ng dentures at nagbubunot, nagki-cleaning na rin po sila dyan. Actually, meron pa tayong isang lugar kung saan naman talagang nagbubunot pa yung ating mga dentist. 3 po silang dentist po ngayon na nandito po ngayon. Doon naman po sa isang kwarto po doon sa loob ng ating MCGI Clinic ay sinasagawa naman po nila yung pong ating pagbubunot naman ng ngipin. Sa umagang ito, Brother Ian, meron po tayong makakapanayam naman na isa pong recipient ng ating libreng dentures. Ako, ang ganda-ganda na ng ngiti ni ate. Ano nga pong pangalan po nila? Lilian Santos po. Lilian Santos. Taga saan po kayo? Urani po. Bayan. Urani Bayan. Okay. Kumusta naman po? Ano po yung services na inabil po nila? Ano pong services po ang inabil po nila? Pustiso po. Ayun, pustiso. Gaano na po katagal na wala kayong pustiso bago kayo nagka-pustiso uli? Mga 3 taon po. 3 taon? Ba't tumawag po ng ganung katagal? Wala po kasi pang papustiso. Ayun. Paano nyo naman po nalaman itong ating services po dito sa ating MCGI Clinic? Nabilitaan po ng mister ko na meron po nga po ditong medical at saka libreng pustiso. Kaya po natutuwa po ako nung nabalitaan ko po yun. Tapos yun nga po, nagpunta ko dito para magpalista po. Kaya maraming salamat po. Ayan, kita nyo naman po ang, Brad Ian, kita nyo naman po ang ngiti ni ate ngayon, Show to the whole world, ang inyo pong ngiti na may pustiso na po kayo ngayon. Ayan, biro nyo yun, 3 years na po siya nagtiis daw lang pustiso, pero ngayon po, awa ng Diyos, meron na po siyang pustiso po ngayon na magagamit, at parang bumata nga po kayo ng mga 10 taon eh. Makilala pa kaya kayo na inyong asawa pag uwi po ninyo? Po naman. Ayun, joke lang po yun, Salamat po sa Diyos, si Nanay Lilia, sa inyo pong pagpaunlak po sa amin. Yan po ang isa po sa beneficiary po natin. At yan sila po ngayon, actually, tinatawagan na lang po natin ngayon by appointment kasi marami na po ang mga nagpa-register beforehand para maka-avail po
ng ating libreng dentures dito po sa ating MCGI Clinic, hatid po ng ating UNTV Mobile Dental and Optical Clinic po ngayon. Ano? Ang ating lang pong update, Brother Ian, ano? As of 7:30 ng umaga, meron na po tayong a total of 33 na ating napaglilingkuran po sa medical adult consultation. Sa pedya naman po ay 6. Ang dental po natin ay 70. Ayan. Ang breakdown po niyan ay 43 po ang bunot ng ngipin. Cleaning po ay 15. At ang dentures po niyan ay 12 naman ang makikinabang po ng ating libreng dentures po dito sa ating MCGI Clinic. Ang optical naman po natin with free reading glasses ay 12. Ang ating pong physical therapy ay 3. Ang ating pong legal, meron na pong 3 kliyente po silang nakausap. At ang ating pong libreng gupit, meron po tayong libreng gupit din po, ano? Shout out sa ating mga masisipag na mga barbero dyan. Yan. Ayan, 17 po ang ating pong mga nagupitan na po sa umagang pong ito. A total of 144 na mga recipients. At syempre, shout out din sa ating mga masisipag na mga MCGI mothers at mga kapatid natin mula sa District 1 ng Bataan, Zambales sa kanilang masarap na palugaw ngayong umaga at libreng lunch mamaya pong tanghali. Yan muna ang aking update, Brother Ian. Balik po sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Brother Melvin Arbo, live dyan sa Barangay Doña, Orani, Bataan. At syempre, acknowledge din po natin ang ating mga kasamang doctors dyan, sina Dr. Catherine Lopez, Dr. Serena Carlos, Dr. Melanie Peñaflor, Dr. Dennis Alcantara, Dr. Lilian Alcantara, at Dr. Girani Rose Marquez. Kasama rin po natin sina Sis Ruth Soriano at Sis Joanne Mercado para naman po sa legal concerns ng ating pong mga kababayan. Nandiyan din po si Sis Annie Fabian para po sa mga nangangailangan naman ng physical therapy. At syempre, hindi rin po mawawala ang MCGI medical team staff. Sila Brother Amor Tulalian, Brother Raymond Revese, Sis Louie Morial at Brother Stephen Campanilla. Salamat po sa Diyos, mga kapatid, sa lagi pong pag-volunteer at pakikiisa sa mga gawang mabuti na ginagawa natin sa MCGI. January pa lang, talagang inumpisahan na natin sa nakaraan pa lang, di ba, sa MCGI Clinic natin. At ngayon, tuloy-tuloy po yan, mga kasangbahay. At last week po, ipinasyal naman tayo ni Brian Evangelista sa Frozen-themed land sa Hong Kong Disneyland. Pero bukod dito, ano pa ba yung mga maaaring i-enjoy na pasyalan na hindi lang mga bata po, kundi pati rin po mga matanda ay mag-e-enjoy din po? Alamin natin dito sa Trip Ko To. Kaya this coming holiday season, celebrate your special occasion with your loved ones dito sa Hong Kong Disneyland para matupad ang ating childhood dream. Tara! Kung nagustuhan nyo ang mga nasubukan nating exclusive rides ng World of Frozen at iba't ibang attractions ng Hong Kong Disneyland, wait, there's more! Dahil sa part 2 ng ating trip ko to dito sa Hong Kong Disneyland. Awa ng Diyos, nasubukan namin mag-staycation sa 5-star hotel nila, ang Explorers Lodge. Ito ang pinakabagong hotel ng Hong Kong Disneyland. Kaya kung pipili kayo ng hotel, priority nyo dapat itong Explorer Lodge ng Hong Kong Disneyland. Pagpasok nga namin sa room, tuwa namin sa laki. Bukod sa 2 queen beds, at may Disneyland complimentary amenities pa. Yan. May malaking wide screen, tapos may coffee. Aba, ang ganda naman ito. Tapos may pa-apple. Ay, may pa-cookies. Ano kaya to? Hindi ko alam kung free taste ba ito mamaya. Complimentary kaya to? Ay, ang ganda ng view natin. Ocean view. Ocean view, swimming pool. Actually, swimming pool view. Tapos, tingnan niyo naman yung Pwede kung kaya mo pa. Ang ganda, oh. Chinelas. Baka may libre. Wow! May libreng chinelas! May libreng chinelas! Sabihin mo kay Mama. Hindi nga, ipapakita ko lang.
May complimentary dyan eh. Diba ang ganda ng room? Kaya salamat sa Diyos sa gandang experience namin. At kung birthday ng inyong anak, maaari din pala ipa-customize ang inyong tutuluyan. Kagaya nito na Frozen theme room with Disney hygiene kits at family set ng sleepers. Ang maganda makapag-almusal muna kayo dahil tsak ay mapapagod din kayo sa maghapon na napakaraming attractions dito sa Hong Kong Disneyland. Nandito tayo ngayon sa Dragon Wind Restaurant at nagsuserve ng maraming international dishes. Kaya makakapamili kayo kung ano sa panlasan nyo ang patok. Tara! Tapos may iba-iba rin silang tsaa na pwede nyo pamilian. Salamat sa Diyos sa biyayang ito. Hanggang tapos na, nagda-dessert na lang. So, subukan natin ito. Chopstick. Ang sarap-sarap ang breakfast buffet nila. Tinuruan kami ng kanilang Disney chef sa paggawa ng isa sa bestseller signature dish na kinagigiliwan ng mga bata. Walang iba kundi ang character dim sum sa Crystal Lotus Restaurant ng Hong Kong Disneyland Hotel. Ng perfect breakfast for your kids. This is Disney-inspired characters dim sum made by Chef Tommy. At after 10 minutes, i-steam muna to. After 10 minutes, then pwede na natin siyang kainin. Nakasabay nga namin ang ating kababayan, ang pamilya Baluyot, na nagdiriwang ng kanilang 3rd year wedding anniversary. And we chose Disneyland kasi syempre it's the happiest place on earth. And kasama na tuwing anniversary namin yung little one namin. Isa nga sa inaabangan dito sa Hong Kong Disneyland ay ang meet and greet with the favorite Disney characters. Kaya mapabata mo ng matanda, ay tsak na mag-e-enjoy. Tara! Sabi nga nila, you are never too old for a Disney adventure. Kaya sa 60th birthday ng aking nanay, sa awa at tulong ng Diyos, na ibalik ang kanyang childhood days. Dahil sa mismong Castle of Magical Dreams, maaaring magpa-picture sa inyong favorite Disney princess tulad ni Belle mula sa Disney film na Beauty and the Beast. Sa newest attraction naman ng Hong Kong Disneyland, ang World of Frozen. Certified young at heart talaga ang aking nanay, bagamat senior citizen na, dahil nakuha pang makipaglaro kay Princess Anna sa Friendship Fountain ng Arendelle. Feeling so young. At the age of 16, I feel so young. I see Princess Anna. God, thank you. Sinubukan muna namin ang kanilang Norwegian signature dishes tulad ng seafood medley, chicken roll, at special braised lamb sa main restaurant ng World of Frozen. Ito naman ang tinatawag natin magical food trip dito sa Arendelle. Tara, kain na tayo. Must see din ang Momentos sa gabi, isang 20-minute show sa Castle of Magical Dreams gamit ang 3D projection, choreographed fountains, illuminated water projection, lasers, theatrical lighting, at pyrotechnics habang binabalikan ang ating mga favorite childhood Disney stories. Ang Momentos na siyang grand finale ng inyong magical experience dito sa Hong Kong Disneyland. At lagi nating tandaan, saan man tayo makarating, lagi tayong magpasalamat sa patuloy ng pag-iingat ng Diyos sa atin. Bukod din pala dun sa mga rides, no, na hindi naman din masasakyan ng ibang mga elderly, may enjoy naman nila talaga yung pag-stroll, yung food. Tapos yun nga, pagka yung kinagabihan nga, talagang ang inaabangan talaga yung fireworks display. No? Kasi sobra. Ilang minutes nga yun? Halos tumagal din ng 30 siguro. Kasi from yan, sa simula't simula hanggang sa matapos, yung mga palabas nila na sumikat, tas may mga kanta-kanta pa yun. Tas matagal din ako nakatayo nun. 30 minutes din kasi
papanawagan pa sila niyan eh. Natapos na yung mga rides natin, kailangan pupunta na kayo dito sa area kung saan mapapanood niyo yung fireworks display. At least, di ba, yung mga mga elderlies natin, nahihil yung inner child nila dito sa Disneyland. Tsaka siguro ang isa pang dadalhin nyo dito maliban dun sa talagang kailangan healthy kayo para makalakad kayo talaga ng maayos. Yung pera ninyo. Ay, kasi medyo pricey talaga ang mga bilihin sa Hong Kong Disneyland. So talagang pagpupunta ka dito, dapat paghahandaan mo din. This time, babati naman tayo sa mga dapat nating batiin at pasalamatan. We would also like to thank Adlaon Optical. Visit their branches in Baliwag, Bulacan at Super 8 Warehouse and beside Kong Pancho. They also have a branch at Aliw Complex, Calvario, May Kawayan City. You may also reach them at 0922-878-5911. And Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Ito ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins, and antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy kaya sigurado kang high quality. Siguraduhin may complete nutrition ka everyday with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730, also available online and selected Mercury Drug outlets. And of course, thank you Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba mga kasangbahay, sila lang po ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all-natural organic hair color options at walang haircut for women. You can check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. Natural One ang #1. Yes! And we would like to thank Lendason Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. At batiin din natin ang isang happy birthday anak TV President, Miss Elvira Yap Go. Happy birthday po sa inyo. Happy birthday po! Again, maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning, Kuya!